Online sa Ari hotline. sa aton nga linya si Sir Frank Carbon, ang operator sa Wizam Express. Sir Frank, how are you? Yes, Morning art, yeah. may nga aga sining Sabado pero sa Tuesday no, hindi kini good ang morning tapag silak sa adlaw kay increase na naman indo ikaanom na ning nga beses, Sir Frank. Yeah, so, sining Agosto, pag nag-increase naman na siya mga 150, I think madalaga na sa 90 pesos. Sus. Ang increase, hindi lang bulan. Oo, Grabe. 450 kag 150. Mhm. Oo, almost 9 pesos na, no? Mhm. Okay. Kung diri sa aton, sir, ang mga kwan, ang mga yara ya sa sektor sang transport sa daladon, no, sa mga jeepney, may plano sila ma-increase sa parts sir, sa mga fast craft operators na no, may plano man kita. Pati ma-compute yung kita, guro kung pilang increase ka, kaya may ara kami ina-allowed kami without hearing na tawag na fuel adjustment. Okay. Just to cover the increase lang sa fuel cost namin. Mhm. That's 9 pesos just for this month. That's almost close to 15% ng increase. Gani. That will bring up our operation flow to most likely 50-55% Mhm. sa amon kwan. Di na kaya. Ang kaya lang namon between 30 to 40% lang sa amon nga revenue. Okay. Yan the red flag na. Mag-abot na 55-60, you'll be starting to lose money na. Mhm, mhm. So, in general, subong gina-consider nyo na kag possibly makapagawa ka mo sa computation nyo o starting next week man kung may increase pa man kag ipatigayon on Tuesday. Mahulat kang Tuesday, then ma-compute kita. Aha. More or less, sa inyong paglantaw, sir, no, sa aton experience, compare last year, bilang mga increases, doon natamaan pag iniya subong, no? Doon ka kada na giniya sa Martes yung pasakaay kag do 5 nagka-basis, no? Kami mismo, biskan sa PCCI, libog ulo namon, kung diin halin, ang increase. Na, kaya nung nagkanay-kanay naman ang girahay ito sang Russia kagwan, sang Ukraine? Kaya nga mo, suspetsa siguro, OPEC, Mhm. niya, ang aton nga nadula nga revenue during sa COVID kag Ukraine war. Okay. Although yun ta naman. Aha. So, dugdang-dugdang yan ta increase. Mm. So, amoy na, siguro. Yes. Pero in effect, no, luwas abi sa sektor, no, sa kag negosyo sa abain sa roll of vessel kag sa fast craft. Sa pangkabilugan sa negosyo, sir, anong impact sa kung magsigi-sigi pag ini-increase man? Number one, yun ang nakulbaan ta ang saka sa pagkaon. Kabalo ko man, ang aton nga pagkaon puro imported yung karan. Tinsort kung imported. Problema kapag kay ang pagdala di sa imo pagkaon nila sa buwa. Mahal naman ang iyang transport ko. Correct. Patong one. Padabot sa pier, tracking, dabot sa bodega. Paka naman. So in fact, kung nakabasa ka sa news, sa panay news, si Governor Arturo Defensor daw nagplano na to, no? Matipon sa pila ka 1,000 hectares sa for food production sa Iloilo. Oo, para magadugangan ang supply. I think dapat gusto na nga move. Okay. Nga locally, increase na lang ang aton na food production, especially bugas. Oo, I think Mayo. I think sundon natang tanan ng probinsya, diri man siya negos, no? Okay. Ihag to pangitaon kang duta na pwede ta matamnan pa. Sa bugas kag tamnan tayo ngayon, kag aton nga irrigasyon. I-repair ta na. Kung ibalok man, ang bugas kinanglan
tubi ang atong variety, no? Para at least maka 3 times a year sa tani amo ginang target ta. Bisan hindi ka ma-increase ang area, pero kung maka 3 times, tungod kami tubig kita, di ko ni makadugang-dugang volume. Kung madugang pagita area, po ni magaganagan. Yes, so, sir. amo nang napangamuyo namon sa Department of Agriculture, po ang aton nga mga LGUs, yan, ang area madugangan, sang bugas, sad ang irrigation ta, ma-repair ta. Oo. I think si Governor Defensor is in the right track. Pagkaon nila na, especially rice, din kita. 5, hindi lang 3 kabigo sa kaon rice. Isa 5 pa, no? May midnight snack pa ta ganit. Ang kalokahang bahaw ta, kalukaluhon ta pa midnight snack, no? Oo. Pero, amo na galing ang problema, sir, no? Kay number 1, ang aton mismo presidente, among tiglikom sa Department of Agriculture, but until now, hindi mabatyagan sa mga mangunguma. Ang direktang pag-akto kag bulig ikan sa amo nga departamento para nga amo na nga foresight o kung amo na tani nga planning sobra na isa ka tuig sa Malacañang daway gid isang specific lang nga program gaway amo niyo mga mangunguma ari ay ihatag ko ni sinyo amo ni nga aton program do galutaw sa bawsang tugabang yapon ng direksyon, sir. Art, ang imo na batsyad, pareho na sa amon. Kaya kami kita, nga konkreta nga plano sa Department of Agriculture, paano ma-increase ang atong food production. Sa bugas na lang, anay. No? Oo, wala. Adan nung hindi kami kasi ang presidente, hindi niya pagbuyan eh. Correct. No? Oo, kaya ang bugas na 20 pesos, kabalo ka nagsaka ang bugas. Diba? Kabalo, sir, nagpalibot ako, nagpa-survey kami sa mga merkado kag sa baligyaan sa iya sa mga insik nga nagapang baligya sang pila ka tunilada yang bugas nga na-supply pero ang increase. Orti na ni. Munang galibog ang ulo ko sa presidente. Pero ang palibog ya why resulta nga konkreta, no? So kita na lang buligan tigiting lawas sa that's why si Governor Defensor ngayon to. Okay. Ang iyang buhat, I think sundo na upuling atong tawag lang ng Regional Development Council. Okay. Pagtawag emergency meeting sa tanan na intas ng gobyerno, no? Department ang inyong National Irrigation, no? Administration. Yes. Oh, mabuligay. Ang DOHP sa research ang wala nga variety tanong pa. Namiskan ba, ha? Pwede siya magkuhan? Baka survive. Basta siya, malutaw lang siya. Correct. Oo, but Art, ang amon na pangayo, mga estudyahan, sang I hope hindi nagbatian ko si Senate President Juan Zuberi mabot. Oo, dumabot siya today. Basi may interview mo siya sa pamangkoton, sir. Pwede niyo makonsider studyohan, ibalik ang fuel stabilization fund sa atong Presidente Marcos Sr. Kasi mo nang makabulik, no? Ika yung fuel subsidy nga ginahatag sa mga drivers. Sa daw hindi makasubor. Gani man. Sa batang isa to ka official to sa bawas niya, may aramat sa fuel subsidy fund. Tingko sila, mamangkot ka mo, kung kamusta ang fund, sabihin yung mga driver, kung anong epekto na sila sa operator, no? So I think, basi nakatimpo ka, makasalot ka sa Senate President Zuberi, magpapasabi anong posibilidad na mabalik ang fuel stabilization fund, no? Na kung amoni ka mahal ang presyo, ang gobyerno, subsidize siya na para hindi tamaan ang kumuluyo. Correct. So, gobyerno gilang may makasalbar. Yes, sir. Okay na, Ivan. Noted na kay Jackson Dale ma-attend to karon and kwanta ginayon tagin ato nga masalot niya blang nga mapamangkot. Importante na. Yes, sir. I think we will give attention to that kay national issues na. Correct. Yes, it goes. So, got issues now. Gani. Anyway, on that note, Sir Frank, salamat gid sa time magin amot karon nga agad diri sa Action Radio Bacolod. Salamat gid, sir.
ay nautod siya. Ipamangkuton talang na dason si Sir Frank. Next week siguro kung maka-decide sila kay mag-compute pa sila mo. Kung pilang increase actually subong ang mga sakayang pandagat ang fast craft nagminus-minus gawang ila pasayro kiti isaruro na lang gamantiner ang mga sumalakay kay medyo bulubaratoy akon passenger nga plete. So rigid Sir Frank na utod kita so siling ko balikan ta ka next week siguro kung may computation na kamo sa increase sa plitian asang barko nyo. Pero ari isa pa man namin pagid nga Yes, sir. sa aton mga LGUs. Yes, sir. Basi na tuduhan Manila ang wisdom sang aksyon ni Gobernador Defensor sa pagtipon ng duta, I don't know din yan pa na duta, para magtanom sang additional land area sa magdugang ang rice production. Kasi mabuhat naman na dito Bacolod or sa Dolong Negros. Yes, sir. Yes, sir. Anyway, salamat gid Sir Frank for the time no kaghalong gid permi. Sige, salamat na ato. Ayong ang galiwat. Salamat.